Life is benediction. What is your Hello mga ka-Happy-Tot. So, meron na naman tayong bagong Happy-Tot. Naning, no? Yes, we have new Happy-Tots here. Ano ang ating Happy-Tot? So, share ka na? Are you ready to share your Happy-Tots? Okay, mga ka-Happy-Tots, ready na raw po si Naning makishare. Okay, this is the Happy-Tots. Yan, nawala. Mayroon, ayun. Ang taong, say it, ang taong hindi marunong makipagkapwa sa dulo, sila ay kawawa. Ayan, so that's our Happy-Tots for today. Ang taong hindi marunong makipagkapwa sa dulo, sila ay kawawa. You listen na lang, Naning, ha? Okay, very good. Bakit ko siya nasabi na sa dulo siya ay kawawa? Maingay, sorry for the ingay. Bakit ko nasabi na sa dulo sila ay kawawa? Kasi ang taong hindi marunong makipagkapwa, yan yung walang friends. Yan yung maraming enemies. Yan yung solo lang ang buhay niya. So, malungkot, diba? Ang taong hindi marunong makipagkapwa, sila ay nagiging kawawa sa paningin ng ating kapwa. Yes po, totoo yun. For me, ang taong walang kaibigan, kawawa. Ang taong maraming kaaway, kawawa. Kasi there's no chance para maging masaya siya. Walang tutulong sa kanya. So, bakit siya napupunta doon? Bakit siya nagiging kaawa-awa? Kasi nga, hindi siya marunong makipagkapwa. Hindi niya alam makipagkaibigan. Ito pa yung pinaka-worst. Ha? Say, ang taong hindi marunong makipagkapwa, ayan, no? Ay napupunta sa impyerno. Lagot. Ayan. So, ano ang ibig ko sabihin? Gusto mo patunayan ko? Yes, wala kang ginagawang kasalanan. Pero, solo-solo ka lang sa iyong mga, galaw-galaw. Ayan. So, ano yun? Base doon sa verse natin for today, Lucas 16 to 19, Lucas 16 verse 19 to 31. Basahin nyo na lang po, i-google nyo o kaya punta kayo sa Bible. Hindi ko na ikukwento, detail, babasahin, no? Iaano ko na lang, i-detail ko na lang. Sorry na sa bata, sorry po, ginagaya ko. Ang sinabi sa Lucas 16 verse 19 to 31, hayaan mo na gaw, kumaingay. Ang mayaman, may isang mayaman na namuhay ng masagana, magagarang damit, masasarap na pagkain, at may isang mahirap na nagngangalang Lazaro. So si Lazaro ay nandoon sa harap ng pintuan ng bahay ng mayaman, umaasa na siya ay matatapunan kahit ng mumu ng kanyang pagkain. Nanin, tabi ka dyan. O yan. And then, si Lazaro ay mahirap, sugatan, at nagugutom. Dumating ang, meron pa nga dinidila ang parawin ng aso. So, tapos namatay si Lazaro, napunta siya sa langit. Dinala siya ng mga anghel sa langit. Tapos yung mayaman namatay din. Yung mayaman, alam niyo ba kung saan napunta? Sa impyerno. Why? Anong connection nun sa Happy-Tots natin? Yung mayaman, pagdating doon sa impyerno, natanaw niya si Lazaro, nandoon kasama ni Abraham. Kaya mo lang siya. Na masaya. Alam niyo na yung buhay. Yung buhay na walang hanggan. Masaya. Samantalang siya, nandoon sa impyerno, naghihirap, nasa dagat-dagatang apo. Yun yung image ng impyerno para sa atin. Ngayon, tinawag niya si Abraham. Abraham, utusan mo po si Lazaro na kahit yung dulo ng daliri ay sausaw sa tubig at basain ang labi ko kasi nga uhaw na siya sa init at sa hirap ng lugar niya. So,
Ang sagot ng Panginoon ni Abraham, sabi niya, nung ikaw ay nasa lupa, ikaw ay namuhay ng masagana. Samantalang itong si Lazaro ay nagtiis, nahirapan, kaya siya ay nandito sa aking kaharian. Parang ganon. Hindi siya eksaktong ganon, pero yun yung message niya para sa akin. Na kung saan, magtataka ka, bakit si mayaman napunta sa impyerno, wala namang binanggit na kasalanan. Diba? Tapos, sinabi pa ni Abraham na hindi uubra or parang imposible na gawin yung sinihingi niya dahil merong pagitan na malaking bangin para makatawid. So, imposible. So, ang sinabi na lang niya is ganito, isugo mo na lang si Lazaro sa aking ama para siya ay balaan. Tapos sa kanyang mga 5 kapatid. Para hindi na makaranas yung kanyang pamilya nung kahirapan na inabot niya dun sa impyerno. Tingnan nyo nando doon na siya sa impyerno, demanding pa siya. Yung Diyos inutusan niya. Tapos si Lazaro, ang tingin pa rin niya utusan. Yun yung problema sa sinasabing mayaman sa istorya. Na masyado silang mataas, masyado silang mapanuri. Sa langit, pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap. Imagine mo, walang nagawa yung yaman niya at napunta pa rin siya sa impyerno. So ano yung connection? 'Di ba? Sa verse po, sinabi na yung hindi pakikipagkapwa. Ang ginawa kasi ng mayaman doon is nakita na niya si Lazaro na mahirap, sugatan, nagugutom, nandun sa harap ng kanyang pintuan. Ni isang mumo na masagana niyang buhay or masarap niyang pagkain, hindi man lang niya naisip na abutan or tulungan si Lazaro. So naging makasarili siya. That's why nasabi ko, ang taong hindi marunong makipagkapwa, sa dulo sila ay magiging kawawa. So ano nangyari doon sa mayaman? Napunta sa impyerno, kawawa, diba? Samantalang si Lazaro nagtiis, naghirap, nakarating siya sa langit. Mga kapatid, hindi ito yung literal na mayaman at mahirap. For me, again, for me. Ang pagkakaintindi ko po doon is yung mayaman, yung attitude na hindi marunong makipagkapwa-tao. Yun yung ipinapakita sa atin. That in our practical life, yan yung image pag sinabing mayaman, kaya iba ayaw ng yumaman. Pero hindi po yun yung literal na mayaman. Kasi pag sinabi natin yaman, yung yaman ng mundo But in holistic language, hindi lang po yung yaman ng pera, ari-arian, kapangyarihan ang pinag-uusapan. Malayo po doon. And kung tayo ang tatanungin, saan natin gustong mapunta? Sa impyerno o sa langit? Sabi ko nga nung nakaraan, life is a matter of choice. You choose. So, yung pagiging mahirap is isang choice din. Ang pagiging mayaman na isa ring choice. So, anong ibig ko sabihin? Kung pipili ka ng langit, yun yung masaya tayo, di ba? Yun yung sagana tayo, peaceful ang buhay natin, marami tayong kaibigan. Ito, focus tayo sa pakikipagkapwa-tao. Kasi yun yung aral sa atin ng verse ngayon. So, kung gusto mo mapunta sa langit, dapat matuto kang magtiis. Sinabi dun sa verse. Napunta dito si Lazaro dahil siya ay nagtiis at nahirapan. Nagtiis. Dapat daw tayo ay tumulong sa nangangailangan ng tulong. So, malayo siya sa ginawa ng mayaman. Kung gusto mapunta sa langit, focus tayo. Ang maging mabuti sa kapwa,
kung gusto mo mapunta sa langit. Matuto kang makipagkapwa, matuto kang mag-share, magbigay. So, take note lang, hindi natin kailangan na maging mayaman para makatulong sa iba natin, sa kapwa natin. Hindi natin kailangan ng pera, hindi natin kailangan ng kung anong rangyan ng buhay. Kasi sasabihin ng marami sa inyo na ako nga kailangan ng tulong bakit pa ako tutulong? Kapitot, hindi mo kailangan ng pera para makatulong sa iba. Diniscuss ko na yan one time. Anong ibig ko sabihin doon? In your situation, kahit nahihirapan ka, namumroblema ka, pwede ka pa rin mag-share, pwede ka pa rin tumulong. Magbigay ka ng magandang attitude sa kapwa mo. Yun yung pakikipagkapwa-tao. Magandang attitude. Pangalawa, i-share mo yung pag-ibig, yung care, yung compassion para sa kapwa natin. Malaking bagay po yan. Then, mag-share ka ng ngiti. Kahit namumroblema na tayo, iba pagka ikaw ay nagbibigay ng ngiti. Maging ilaw, di ba? Maging ilaw na magbibigay ng liwanag sa mga taong nasa dilim. Ganun din sa sarili natin kahit may problema tayo. Maging good vibes. Iba ang kapangyarihan ng isang ngiti. Paano ka magbibigay ng saya sa ibang tao. Diba? So, maging dahilan ng pagngiti ng kapwa mo. Alam ko, ginawa na rin natin yan. So, balikan nyo na lang po doon. May naalala lang akong isang istorya sa mga taong namumroblema at sinasabi na bakit ako tutulong, ako rin nga ay problemado. Kailangan ko rin ng tulong. Meron pong isang survivor na natrap sa isang island. So matagal na panahon siya nandoon, naghihintay na may dumating para siya ay isalba, iligtas, survive, naning. Then may nakita sa isang bangka sa malayo, sa laot, na kumakaway, nakangiti. So siya naman, ngumiti rin siya. Yung pala, yung nasa bangka ay problemado din pala. Matagal na pala siyang nasa laot, lalayag-layag at hindi makatabi. So nung may nakita siyang isla at nakita niya yung tao, sa isip niya, ay salamat, makakaapak na rin ako ng isla. So take note, yung tao na nasa dagat, namumroblema dahil gusto niyang makarating dun sa isla. Yung isa naman na nasa isla na trap, gusto niyang makapunta doon sa bangka para makaalis sa isla. Nakita niyo, pareho sila may problema, pero dahil doon sa ngiti, napasaya nila ang isa't isa. So ano yung benefits? Kapag tayo sa kabila ng ating pamumroblema, nagagawa pa rin natin na gumiti, na mapailaw ang ating mga sarili at magkaroon ng liwanag, pag-asa sa kahit ano pa man ang hinaharap natin na problema. Okay? Yan. Sorry for the second emotion. Now, tuloy tayo. Ano pa pwede natin i-share? Yung panahon natin sa mga tao, kaibigan natin na kinakailangan ng karama, ibigyan natin ng oras. Suportahan natin sila. Maramdaman lang nila na meron siyang kasama sa kanyang pagdurusa. Big point yon. That is sharing. That is giving. Ano pa? Kaalaman. Your knowledge. Your wisdom. Your knowledge. People, happy thoughts again. Dalawa lang ang dahilan bakit hindi nagagawa ng isang tao ang isang bagay. Hindi nila alam or alam nila, ayaw lang nilang gawin. So yung mga tao, kaya hindi nila kayang i-survive ang sarili nila at nangangailangan sila ng tulong because of lack of knowledge, lack of wisdom. Wala silang gabay, panuntunan, kung paano mapagtagumpayan or malusutan yung kanilang kahirapan, kung ano man yon. Then, karanasan, you can share your story. To what? To give inspiration sa mga tao. Bro, ako nga namumroblema rin. Dito nga, mas malaki pa nga problema ko. Pero tol, ngiti lang. Ito yung istorya ng buhay ko. Pero nakukuha ko pa rin ngumiti. That
kind of liwanag by sharing of your story is a big factor sa mga taong nangangailangan at nahihirapan. Say, excuse me. Excuse me po. Ayan. Now, kung gusto mong mapunta sa langit at magkaroon ng buhay na masaya, na buhay na walang hanggan, gawin mo yung mga yun. Ngayon, kung ayaw mo namang mapunta sa impyerno, yes. Hirap. O, sige mo yan. Ako nang bahala dito. No. Don't do that. Still alive pa yan. Kung ayaw mo namang mapunta sa impyerno, sa kahirapan, sa pagdurusa, sa paggigawa, don't touch that. O, gumagalaw yung camera natin. So, yun. Huwag natin tularan yung gawin ng mayaman. Sabi dun sa Lucas. Ba? Nasa harapan na ng pintuan niya yung nangangailangan ng tulong, hindi man lang niya binatuhan kahit a simple or mugmug pa nga ginamit ng kanyang pagkain. Wala siyang pakialam sa ibang tao. Nakatutok lang sa sarili. Huwag tayong maging makasarili. Then, huwag tayong mapagnasa o magpasasa sa makabundong bagay. Power, wealth, dun lang tayo naka-after. Kumbaga, hindi na natin kino-consider yung ating buhay. Papa? Next life. Bago. Oh, sige, go. You sleep na. Then, Mama. huwag tayong maging mata pobre. Mamaya na, ginagamit pa ni Papa. O, naka-live po nga si Papa. Gina. Oh, yan ha. Sige, mamaya na. Go na. Palista rin si Mama. Then, sinabi doon sa verse, di ba? Yung inutusan pa nung mayaman si Abraham, makapili niya, katulong niya siguro, or iniisip niya, nasa mundong ibabaw pa rin siya, marami siguro siyang katulong, inuutusan lang niya ang mga tao. So, hindi siya aware na yung Diyos mismo, inuutusan niya, at si Lazaro, ay pinasusubo niya para timbrihan ng kanyang tatay at mga kapatid na yung gawi na ginagawi niya, siguro yung isa lang sila ng culture, ay dapat baguhin para hindi na sila maghirap. Take note, nakafocus siya doon sa sarili lang niya, kaligtasan nila, ng pamilya niya, walang kapwa, wala siyang kapwa. Then sinabi nga niya na kung pwede, kahit dulo lang ng daliri ni Lazaro, ay utusan para basahin ng kanyang labi. So, astang mayaman pa rin, astang may utusan pa rin. Hindi pa rin niya natatanggap na dapat tayong lahat ay pantay-pantay. So, that's the reason why napunta siya sa impyerno. Again, kung papansinin ninyo, wala po, basahin nyo na lang, wala pong binabanggit doon na ginawang kasalanan yung mayaman. Ang tanging ginawa lang niya ay hindi niya tinulungan si Lazaro. Hindi siya nakipagkapwa tao. Now, pili ka. Alin ang gagawin mo? Yung ginawa nung mayaman do sa verse, or yung binanggit ko para mapunta sa langit? Maging Lazaro tayo. Do you choose? Ano pa? Okay? Mamili ka, Lazaro ka ba o yung mayaman ka? Sabi ko nga sa inyo, life is a matter of choice. Ang paging Lazaro, yung papagmatiis, ay choice. Ang pagiging mayaman, pakinaan mo na yung TV, Mama, ang pagiging mayaman ay choice. Kung mahirap ka, gusto mong yumaman, choice mo yan. Ngayon, kung mahirap ka, isinilang dito, tapos mahirap ka pa rin nang mawala sa mundo, problema mo pa rin yun. Kasi hindi ka gumawa ng desisyon na baguhin yung sarili mo. Life is a matter of choice. Now, balik tayo sa topic. Pili ka. Maging mabuti sa kapwa o walang pakikipagkapwa. Again, ang walang pakikipagkapwa, saan pupulutin? Sa impyerno. Ang walang pakikipagkapwa ay nagiging kawawa. Kung ako, gusto ko nang may pakikipagkapwa.
So, mahirap maging mabuti. Totoo yan. Mahirap maging mabuti. Pero sinabi sa verse, kung sino ang nakarating sa langit, yung naghirap at nagtiis. So, kailangan natin maghirap at magtiis. Sinabi doon kung paano nakarating si Lazaro sa langit. Yun yung karakteristik. Kailangan natin tanggapin ang hirap ng buhay and magtiis para ito ay mapagtagumpayan. Pumili ka. Maging mabuti at tumulong sa mga nahihirapan. Sa mga nangailangan. That's the key para mapunta ka sa buhay na masaya, sa buhay kasama ang Diyos. Key to eternity. Tayong lahat ay may kakayanang tumulong. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay mahirap, nangangailangan din ng tulong. Again, hindi natin kailangan ng pera para makapagpasaya ng kapwa. Hindi natin kailangan ng pera para makatulong sa iba. Ang binanggit ko kanina, share kung ano yung meron ka. And, kailangan nating tulungan ang mga katulad ni Lazaro. Sino ba si Lazaro? Si Lazaro yung nagugutom. Sabi sa verse, gutom. Sino ba yung gutom? Sila yung mga kapwa natin na nangangailangan. Gutom sa kaalaman, kaya hindi nila kayang isurvive ang mga sarili nila. Gutom sa tinapay ng buhay. So, alam na natin kung ano sinasabing tinapay ng buhay. That's the Word of God. Yan yung liwanag, yan yung gabay. Yan yung nagbibigay sa atin ng wisdom through Holy Spirit kung ano ang pwede natin gawin to survive and to live in a better life. Sundan nila lang, mama. O sige, yung exit na dyan. Okay. Iiwan ko yung cellphone kasi dadal ko sa ito. Okay, go. So ano pa? Lasa. Nawala tuloy ako. So tinapay ng buhay, yung mga gutom sa tinapay ng buhay, gutom sa pag-ibig, yung mga taong puno-puno ng hatred, yung hindi nakaramdam ng pagmamahal ng kapwa nila. Yung mga yan na kadalasan, ang tingin natin dyan, yung mga salbahe, yung alam nyo na yon, very hostile, kasi gutom yan sa pag-ibig. Now, kung sila ay yung tao na hindi natin bibigyan ng pansin at tutulungan, iintindihin, bibigyan ng pag-ibig, hindi nila malalamdaman kung paano ang umibig, paano ang sumaya. And that's the key para mapunta sa langit, para maging mabuti. Mahirap siya gawin, di ba? Then ano pa? Sino pa si Lazaro? Sila yung mga sugatan. Sugatan si Lazaro, binanggit sa verse, di ba? Sila yung sugatan dahil sa mga kanilang kabiguan, dahil sa kanilang kawalan. Nawala ng mahal sa buhay, hanap buhay, pagkalugi, sugatan dahil sa paghusga ng kapwa, masakit ang dibdib dahil sa galit, hinusgahan kasi ng kapwa. So yung mga tao yan, kailangan ng tulong yan. So isa yan sa mga Lazaro na kapwa natin. Nahihirapan. Diba? Nahihirapan si Lazaro because of walang opportunity. Ginudge ng tao, kinain ang sistema ng buhay, nasira ang buhay dahil sa mga bisyo. Itinakwil, bye-bye, ingat, itinakwil ng mga pamilya, sariling pamilya dahil sa naligaw na ng landas. Yung mga yan, dapat yan bigyan natin ng atensyon, bigyan natin ng tulong. Instead na dapat i-judge, tulungan. Kahit mugmug, matutuwa yan. Yung maparamdam mo lang sa kanila na hindi mo sila dinidiscriminate sa mga bilanggo. Diba? Yung sistema, yung chance na makapagbago sila dahil sa sistema ng lipunan, na-criticize na sila. Imagine mo, pag sinabing ikaw ay ex-convict, ano tingin sa'yo? Wala na chance na good yung image mo. Bibihira ang tao na magbibigay ng chance. But, that's the key. If you want ng eternal life. If gusto mong mabuhay kasama ang Diyos. Now, you choose. Gagawin mo ba siya o hindi? Makikipagkapwa ka ba sa mga taong gutom, sugatan, at nahihirapan? Tutulungan ang nangangailangan? Or
yung sarili mo lamang isi-secure mo. You choose. Okay? Again, sa buhay na walang hanggan, masaya dun. Kasama ang Diyos dun. Sa buhay ng impyerno, kamatayan dun. Mahirap dun. Malungkot dun. Mainit dun. Pili ka sa masaya o sa kalungkutan. Tatlo lang to summarize. Choose to be a good person, good attitude, choose to share, ibahagi kung ano ang meron tayo, then mamuhay ng naaayon sa Diyos, to live in eternal life. In one word, matuto kang makipagkapwa. Kasi ang taong hindi marunong makipagkapwa, sa huli sila ang kawawa. Baka mapunta ka sa impyerno. Makipagkapwa.